Dahil nga ngayon sa nangyayaring krisis, 'di ba? Sa langis mga tol, nagkakaroon ngayon ng pag-uusap etong Pilipinas at China tungkol sa joint exploration dito sa West Philippine Sea. Pero ang sabi ni retired Associate Justice Carpio, ito daw ay trap. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, mula sa balita rito sa 24 oras, tayo'y sama-samang manonood at magbibigay po ng reaksyon bilang mga Pilipino. Syempre bilang mga netizen, citizen, mga tol, dapat aware tayo sa mga ganito, no? Alam naman natin ngayon na dahil sa gulo at gera dito sa Middle East, meron tayong oil crisis ngayon mga tol. Dahil nga inipit nitong Iran itong Strait of Hormuz na daanan ng 20% ng global oil mga tol. So ngayon ang Pilipinas is nakikipag-usap sa China para daw dito sa joint oil exploration sa West Philippine Sea. Pero ang sabi mga kapatid ni Carpio, ito'y isa lamang daw trap. Ano sabi rito sa report mga tol? Isang trap ang pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol sa joint oil exploration ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Carpio. Ayon sa kanya o ayon anya sa website ng China, mga tola, sila ang magmamay-ari ng makukuhang langis sa joint developments. Naku po. Ayon daw yan mga tola sa website ng China. So panoorin natin itong balita mga tol. Magbigay tayo ng reaction. Isang trap ang pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol sa joint oil exploration. Ayon po yan kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ayon anya sa website ng China, sila ang magmamay-ari ng makukuhang langis sa joint development. Naku po, pag nangyari to mga tol, para tayong ginisa sa sarili nating langis. 'Di ba? Makikipag-joint exploration tayo tapos sila ang magmamay-ari sa langis na makukuha sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. From the word itself o from the name itself, exclusive economic zone, exclusive economic zone. Para sa ekonomiya natin yan mga tol, eksklusibo dapat para sa atin. Pero since nga mga kapatid, ang Pilipinas ay napag-iwanan ng panahon, tayo ay nakikipag-usap ngayon dito sa isang mayamang bansa para sa isang joint magkasama na para mag-explore ng langis. Pero sabing ganun ni retired Associate Supreme Court Justice Carpio, nakalagay mismo sa website ng China na sila daw ang magmamay-ari ng makukuhang langis. Yung makukuhang langis dito sa West Philippine Sea, sila magmamay-ari. So ano yun? Ibebenta sa atin. Ni hindi man lang 50-50 mga tol. 'Di ba? Dapat nga hindi 50-50, dapat nga 70-30 lang yan kasi nasa atin naman yan eh. Tayo dapat ang nagmamay-ari niyan eh. 'Di ba? Bakit ba 'to ginagawa ng Pilipinas? Desperado ata mga kapatid dahil nga sa nangyayaring oil crisis ngayon. So pakinabangan na natin dapat yung talagang matagal na dapat nating pinapakinabangan sa loob ng ating karagatan. Kaso nga lang anong mangyayari? Trap lang daw 'to, sabing gano'n ni Carpio. Tuloy natin. Nakatutok si Rafi Tima. Ang mga radio challenge na ito hindi na raw bago kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Una niya itong narinig nang magtungo siya sa Isla ng Pag-asa, 14 na taon na ang nakakaraan bilang Di na bago talaga yan. bahagi ng paghahanda para sa isa sa pangkaso ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Bagaman ngayon ay nasaksihan mismo ni Carpio kung paano gamitin ng Philippine Coast Guard ang panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal, nangihinayang siya na dito nagamit agad. We have to move on and make up for lost time. And I think we're in the right track right now. Sa pag-iikot ng PCG Caravan Aircraft sa munisipalidad ng Kalayaan, ipinakita ng Coast Guard kay Justice Carpio kung gaano nakalaki ang iligal na islang itinayo ng China sa Panganiban Reef na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Wala mga tol, masakit man tanggapin, pero sa ngayon hanggang tingin lang tayo dyan. Hindi natin kayang alisin yan o hindi natin kayang paalisin yan mga tol. Para tayong nagtampo sa bigas niyan mga tol. Anong kakayanan ng Pilipinas? Wala eh. Kahit ako nasasaktan ako sa katotohanan, pero yun yung katotohanan kailangan natin talagang sikmurain. Kita rin ang dami ng mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal. Pero ang nakababahala ngayon ayon kay Carpio, ang pag-uusap ng China at Pilipinas para sa joint oil and gas exploration.
joint development is a trap because joint development means you go to the website of China. It says joint development means China owns the gas, the oil, all the natural resources. China has the sovereign rights. That's Mhm. Mhm. Kasi bago itong alam niyo mga tol kung tutuusin na, bago itong joint exploration na to, kailangan maging malinaw muna yung katayuan ng Pilipinas at katayuan ng China. Tatandaan ninyo mga tol, bukod sa mga islang pinagtatalunan nitong kamakailan lang, nitong nakaraan ng mga senador, 'di ba? Yung isla mga tol, ang problema ngayon is yung 9-dash line kasi ng China na halos sumakop na doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Ngayon mga kapatid, dahil ngayon ay sinakop ng China dun sa 9-dash line nila, ang paniniwala nila, ang stand nila mga tol, teritoryo nila yon, internal waters nila yon. Hindi nga nila kinikilala yung 2016 Arbitral Award eh. Tapos makikipag-joint exploration tayo sa pinaniniwalaan nilang teritoryo nila. Malamang sasabihin talaga nila, lahat ng langis na makukuha dyan, lahat ng gas na yan, amin yan. Kasi nasa loob ng 9-dash line namin yan eh. Tapos tayo, ganun din na sasabihin natin. Yung mga makukuhang langis dyan, paghatiin na lang natin. Total, nasa loob naman yan ng exclusive economic zone natin. Kaso mga tol, sabing ganun ni Carpio, doon nga daw sa website ng China, sinasabi nila, nasa loob daw ng kanilang teritoryo eh. from the point of view of China. So why all the natural resources? China has the sovereign rights. Sovereign rights. That's from the point of view of China. So why will we accept that? Ang PCG tuloy lang naman daw sa kanilang trabaho at bagaman aminadong apektado sila sa pagmahal ng krudo, ayon sa PCG, hindi nito maapektuhan ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea. Ang pag-utos ni Commandant, we prioritized the Coast Guard deployment sa West Philippine Sea, whether para sa barko or sa aircraft. No, we are not going to sacrifice our MDA flight and also our sovereign patrol para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Naalala nyo dati namimigay ng krudo itong Coast Guard, diba, sa mga mangingisdang Pilipino. Ngayon, kalbaryo din yan mga tol sa mga mangingisdang Pinoy dyan. Yung pagtaas ngayon ng krudo, syempre yung mga bangka nila gumagamit ng krudo yan, diba? So malaking bawas ngayon yun sa kita nila mga tol. Malamang papatong yun sa mga isdang mauhuli nila at tataas din ang presyo ng isda. Pero dahil nga namimigay ng krudo itong PCG, hindi natin alam kung magagawa pa nilang mga mamigay ngayon kasi di ba nagkukulang sa supply. Do may mga bagong dumating naman daw. Sa kabila ng walang tigil na harassment, radio challenge at pati na pagpapalipad ng helicopter, tulad ng nakita ng aming mga piloto kanina sa kanilang radar na sumunod dito sa sinasakyan naming eroplano ng PCG. Patuloy daw itong mga ganitong domain awareness flight ng Coast Guard para i-gate na Pilipinas at hindi China ang may karapatan dito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Mula rito, So matagal na nating problema to mga tol at magpahanggang ngayon ay pinoproblema natin yan. Hindi natin alam kung paano pa natin yan masusolusyonan. Kailangan talaga natin makipag-usap, kailangan talaga nating daanin sa diplomasya kasi ayaw natin na magkaroon ng katulad na nangyayari ngayon sa Middle East. Alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Pero ikaw, ano ang masasabi mo dito sa sinabi ni retired Supreme Court Justice Carpio? Ano ang masasabi ninyo doon? Comment na lamang kayo sa ibaba.